po ang naging ulat ni Ray Pelayo. Samantala, nagmarcha patungong Office of the Ombudsman ang mga kaanak ng mga napatay na tauhan ng PNP Special Action Force upang hilingin na makasuhan din si dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Mama Sapano encounter. Ito ang balita ni Monokson. Patuloy na humihingi ng hustisya ang pamilya ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa Mama Sapano encounter 2 taon na ang nakakaraan. Ikinasasama ng loob ng mga ito ang mabagal na aksyon ng Office of the Ombudsman sa kaso, lalo na at hindi kasama sa mga pinakasuhan si dating Pangulong Benigno Aquino III. Buhat ng mga kaanak ang krus na ito na sumisimbolo umano sa sakripisyo at hirap na kanilang naramdaman sa paghahanap ng hustisya sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Hihilingin muli nila sa ombudsman na mapanagot si dating Pangulong Benigno Aquino III na siya umanong pangunahing responsable sa nabulilyasong operasyon sa Mama Sapano. Yung anak ko naman po, binaril na nga pero pinaglaro ang pangkatawan, tinanggalan ng mata, pinutulan ng braso, pinaga pa ang likod. Nasaan po dito ang human rights? Bakit pumikit ang DOJ? Hindi kami pinagsin. Mas masahol pa ito ang mga kamatayan ng sakot sa EJK ngayon. Bakit po hanggang ngayon, 2 taon na, wala pa pong nangyayari sa nasabing investigasyon? Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, malinaw na may pananagutan ang dating Pangulo sa nangyari. Batay na rin sa report ng PNP at Senado. July 2016 nang ihain ng pamilya ang reklamo, subalit kahapon lamang nakapag-file ng kaso ang Ombudsman Sandigan Bayan. Ikinalulungkot rin ng mga kaanak kung bakit maliliit na kaso gaya ng graft at usurpation ang naisampa laban kay Purisima at Napeñas. Bilisan nyo, ayusin nyo in less than a year. Kung maaari ay baka bago pa maglabas ng result ang Truth Commission o yung commission na bubuuin ng Presidente. Pag kayo ay magbabagal-bagal dyan sa Ombudsman, marami kami mga kaso dyan nakapending. Marami. Baka matabunan lang tong Mama Sapanong ito. Suportado naman ng mga kaanak ang bubuuing Truth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinabing dapat ay may kredibilidad ang bubuo sa naturang komisyon. Hinahanap rin ng mga kaanak ang $5 million na pabuya sa pagkakapatay kay Marwan. Gayong iba sa mga kaanak ng CEF44 ay naghihirap pa rin hanggang ngayon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman.